So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, meron na naman pong bagong fake news. Speaking of fake news, no, si Amy Marcos. Alam niyo, nakakatawa dito mga kababayan, no? Sabi ko nga kanina, no, yung topic ko nga po dati tungkol sa paglaban sa mga fake news, laban sa mga Marcos. Pero napaka-ironic naman mga ka-Streetwise, no, na ngayon po, yung dati pinaglalaban po natin na fake news, no, laban sa pamilyang ito, si Amy Marcos naman po ang gumagawa ng fake news. Tungkol din po sa pamilya niya rin. Oh, baliw nga eh. Oh. So, tingnan nyo ito ha. So, sabi na Amy dito, Amy Marcos claims CONAS plan aims to extend PBBM's term, stop 2028 polls. Alam niyo mga kababayan, ito ha. Sobrang bobo ng buwaka ng inang Amy Marcos ito eh. Kasi ako naalala ko to eh. Na-interview ko dito si Orion, di ba? Sa channel po natin na to. Na-interview ko si Orion. Ang CONAS po at saka yung CONCON, ang isa lang po sa pinaka-advokasya nito, buksan yung ekonomiya ng Pilipinas sa ibang bansa. Kasi in the first place, mga kababayan, hindi lang po nakakaalam, no? Kapag negosyante po na foreign na negosyante, no, pagpapasok sa Pilipinas, 40% lang po na pagmamayari yung pwede nilang gawin. Dapat meron silang 60% na partnership sa mga Pilipino. Ganon. So, sino ba yung mga may kakayahan para magkaroon ng partnership sa mga foreign companies po na to? Eh, di ba mga oligarchs din, di ba? So, ngayon, mga kababayan, ang gusto lang ng CONCON at CONAS, papasukin lang po yung mga foreign investor po na to para mas lalong lumago yung ekonomiya ng Pilipinas. Ganoon lang naman kasimple yun. Ano bang mayroon pintindihin doon? Pero itong mga putang ilang itong mga to, itong si Amy Marcos, ang pagkakaintindi niya, makakaroon nga po ng pag-cancel sa 2028 elections para mag-extend si PBBM. Ganon. Fake news talaga, di ba? So hindi niyo ba alam mga kababayan, sa ASEAN countries, tayo lang po yung naka 40%. O tayo lang. Puta, China nga, nag-100% na nga yung China eh. Kasi ang gano'n ba ka-importante yung pagpasok ng foreign investor? Tandaan natin mga kababayan, no, na pag may negosyante, may trabaho. Ganon. So, kunwari kayo, isa kayong foreign companies. Diba? Gusto nyo empleyado Pilipino. Bakit Pilipino? Kasi nga Pilipino magaling mag-English. Masipag sa trabaho, hindi, well, reklamador minsan, pero hindi tamad. Ganun na Pilipino eh, di ba? So, masipag ang Pilipino, no? Masipag. Magaling magtrabaho. So, ikaw bilang isang foreign companies, gusto mo Pilipino trabahante mo, saan ka magtatayo ng negosyo? Saan ka magtatayo ng negosyo kung gusto mo ang empleyado mo Pilipino? Siyempre sa Pilipinas. Tama, di ba? Eh, ang problema na pagpunta mo ng Pilipinas, mag-a-apply ka pa lang, puta may red tape na, tapos, bigla kang babanatan, foreigner. Hindi ka pwede dito nang walang kapartner na 60%. Dapat meron kang partnership na 60% na Pilipino. So, ano gagawin mo? O, lilipat ka na lang ng Taiwan. Lilipat ka na lang ng Singapore. Lilipat ka na lang ng Indonesia. At doon ka mag-hire ng Pilipino. Kasi sa mga bansa po na yan na nabanggit ko, doon po makakapag 100% po sila. Matagal na namin pinaglalaban yan. Natanggalin po sa konstitusyon yan. Yung 60-40 na yan. O, di ba? Pero, by the way, pero ganyan po kabobo si Amy. No, yung pagbubukas nga po ng konstitusyon para lang po sa foreign investor, para sa kanya, no 2028 election polls cancel. Na para nga po, may extend si PBBM. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yan. Hindi pa, kung naasar na kayo dito, hindi pa mamaya, magsasalita mamaya yan, tingnan nyo mamaya. Mas nakakabisit yan, no? So sabi na Amy Marcos, no, for Amy Marcos, the alleged attempt to arrest Senator Bato de la Rosa was only part of the broader, puta, lupit, no, political effort to wrest control of the Senate leadership to pave the way for constitutional amendments that could extend the terms of top government officials, including the President. Tingnan mo ha, sabi ni Amy, yung ginagawa nilang pag-aresto kay Bato de la Rosa, hindi pa raw po yan yung pinakatotoong totoong adhikain ng admin na to. May mas malaki pa siyang plano.
Puta, Amy, ICC na nga itong pag-aresto kay Bato, may malaki pang plano. So, mas malaking plano daw po dito, yung pag-amend o yung pag-amends nga daw po ng konstitusyon natin. Para ma-extend si PBBM. Hindi ko alam saan niya nakuha yan. Puta, ano akala mo sa amin, Amy, tanga? Gawa ng kwento to. Actually, dito yung first time niyang ginawa to. Si Amy, pinagkalat niya rin po na yung mga missiles daw po ng China nakatutok na sa atin. Siya rin napakalat nito eh. Yung mga missiles ng China nakatutok na sa atin. Sabi niyang ganyan. Siya rin po nagpakalat na si PBBM addict. Gaga nga. O para mas mainis tayo, panoorin natin. Medyo hindi, baka makaparate tayo eh. Pero subukan natin ha. It was only the beginning of the entire story. Yung pala, more importantly, they really wanted to change and get back the leadership of the Senate because there was so much at stake. Nakapusta na pala doon yung CONAS. Kasi ang problema nila, matatalo sa impeachment sa Senado, mananalo pa si VP Sara sa 2028, iditepok na sila. Kaya Grabe, no? Grabe. ang pinag-uusapan, Samantalang ang daldal, di ba? Samantalang nung tinatanong siya ng mga media noon na, Senator Amy, sabi ng DILG, wala rong pag-atake sa Senate. Ang tako doon, yung mukha niya, ganun yung mukha niya. Basta pag fake news talaga, putang daldal ni Amy, no? Sige na, kung continue, sige. ikasa na ang CONAS. Palitan ng konstitusyon, dagdagan ng 3 taon ang mga kasalukuyang kongresista and extend the term even of the president until 2031 and no elections except perhaps for local positions. The other alternative was also discussed to raise the age for the presidency from 45 to 50 so that VP Sara would be disqualified. So this is a very... talaga. Oy, mga loyalistang bumoto dito kay Amy, ano na kayo? Takin ng fake news peddler ang buha ka ng ina. Kung maka-invento ng kwento. Ay, na sinasabi ko sa inyo. Sa mga loyalistang bumoto kay Amy, ano na kayo? Alam nyo, nakakasama rin ng loob, no? Bumoto namin sa Amy kasi loyalista kami. So ano na pinagkaiba ninyo sa mga DDS kung ganun? Kung ganun. Alam niyo yung ganung klaseng mentality? No, ng ibang hindi lahat ng loyalista. Kasi ako natuwa po ako makababayan nung election. May mga loyalista po talaga na ang pinopromote, wag nang iboto sa Amy. May ganun na. No mga loyalista na ang promote, wag nang iboto sa Amy. Yun nga lang, meron pong mga loyalista na gusto pa rin iboto sa Amy. Ako ba? Yung alyansa. Di ba yung kay Toby Chanko, yung utos po dun sa mga vlogger, huwag ilaglag si Amy. Tama ba narinig ko? 45 to 50? O nga, 40 pala, 40 pala yung president, no? Bobo pala to eh. Very high stakes game. It has little or nothing to do with Bato. He appears to be just a sidelight. And galit ang Pilipino sa term extension. Ayaw natin ng Noel. Bakit natin pipilitin na naman to? This has lost time and time again. All right, but Senator, these are very... Yan. So ayun ang alegasyon ni Amy, no? So ibig sabihin na kababayan, ilan nyo alam nyo, napaka-illogical kasi ang sabi ni Amy, yung pag-aresto daw po kay Bato, isa lang daw po itong scheme sa mas malaking adhikain ng gobyerno na to. So, ang lupit naman ng gobyerno na to, ginamit pa yung ICC para sa CONAS. Napaka-illogical lang po. Tingnan niya, kung kukunin natin yung logic ni Amy, sabihin ginamit ng PBBM admin yung ICC para gawin yung constitutional convention na yan. Tsaka constitutional assembly. Well, ako tatanungin ninyo ako, kung gusto ko bang ma-extend si PBBM, ako gusto ko. Gusto ko talaga. Yun nga lang, ako naniniwala ko, nung ako magkakaroon ng botohan, hindi mananalo yung ganong klaseng, hindi, naniniwala akong ganon. Tatingin ko lang, kasi ayaw na Pilipino ng ganyan eh. Ng term extension. Kung bakit, no? Masyadong sinira ng ABS-CBN yung term extension eh. Sinira nila masyado yung term na yan eh. So yung ibang topic yun, baka maligaw ako, no? Alam niyo naman ako madaldal ako eh, pero sige, continue natin. Serious accusations even against the president. I just want to ask you,
who is your source? Where did you get this information regarding the CONAS plan? Kasi napakadetalyado po ng sinabi ninyo. Baka Oo nga, di ba? No, kung makapagsalita, di ba yung sinasabi ni Amy, napaka-detailed, di ba? Parang andun siya nung nangyayari po yung plano ng CONAS, no? So, ang tanong dito ni Karen Davila, sinong source mo? Anong ebidensya mo? maakusan kayo ng Malacanang na chismis to, nag-iimbento kayo ng kwento. Who is your source on this, Senator? Malinaw yung tanong, ha? Malinaw yung tanong ni Karen Davila, sino yung source mo? So, syempre, pwede mo naman sagutin si Toby Chanco, si Elisan Fernando, o kaya si Libiste. Pwede naman ganun yung sabihin mo, eh. Pero, tignan nyo, ha, ang linaw ng tanong, ha, sino ang source mo? Ang sagot ni Amy ito. Yes, one of the guys who was there, pinagmamalaki nila, pinag-uusapan, at it was relayed to so many congressmen. If you recall, before the vote on the impeachment, tatlo yung incentive package. 20 million in cash, 200 million, 250 pa in hard or infrastructure DPWH project. Malamang may flood control pa yan para matindi ang kickback. Ikatlo, don't worry about the churches, don't worry about Visayas, Mindanao, and the DDS because there will be no election. Noel ang benta nila. Yun ang part 3 ng incentive package. Tapos, yun nga. So, wala. Hindi niya napangalanan yung source. Walang source. Wala. So, gawa-gawa niya na naman to. Utot mo green. Gusto nila, tigilan na ang flood control investigations kasi mabigat na yung ebidensya, limpak-limpak na yung dokumento, ang dami nagpipresenta at kahit kamag-anak ko, klaro naman na may ebidensya na kay Martin Romualdez, andyan kay Sandro Marcos, andyan rin kay Presidente Bongbong. Kamag-anak ko to, pero wala tayong magagawa, andyan na yung ebidensya. Your credibility Tanginan to, no? Gago, no? So, ano yun? So, bintang na naman na walang... Ano bang ebidensya laban kay Martin? Sige nga. Ang alam ko maraming ebidensya kay Cheese. Good evening, Takero, watching from North Caloocan. Oh, ikamusta mo ko kay Along Malapitan? Oh. From Caloocan. Oh. Tingnan nyo, ha. So ngayon, ang tanong ni Karen Davila, sinong source mo? So ngayon, ang ginawa ni Amy Marcos, niligaw niya. Ngayon, para maligaw si Karen Davila, ng bintang ng bagong topic. Malakas daw po yung ebidensya laban kay Martin, kay Sandro, tsaka kay PBBM. Ano bang ebidensya? Hindi, sige nga. Anong ebidensya? 18 Marines? Si Gutesa? Puta, walang kwenta yun. Ang malakas na ebidensya kay Cheese. May insertion, may tumanggap ng insertion, may kasali sa BICAM, kasali sa smaller BICAM, may CCTV, may paper trail. Kompleto. Kay Martin, wala. Gutesa lang. Tsaka 18 manis na mga boplaks. O ba? is at stake here. You're actually accusing the president of wanting to stay longer in power, which was, I mean, forgive me for saying this, but the very problem that was with your own father, your late father, of wanting to stay in office for a much longer time than he was meant to stay in office. You are throwing that same accusation on your brother. Do you have the facts, the people, witnesses, sources that are credible on this, Senator? Lumalabas pa rin yung pagkadilawan ni Lumalabas pa rin yung pagkadilawan ni Karen Davila, no? Sabi ni Karen Davila, kung yung tatay mo nga 'di ba, nag-extend ng kanyang presidency kahit kailangan niya nang bumaba, hindi nangyari. So, binibintang mo ba ito? Ginawa ng tatay mo dati sa kapatid mo? Hindi paano ko explain yun, no? Parang yung tanong, gusto ko yung tanong na ayoko pero by the way, hindi ko alam kung paano nyo tatanggapin yun, pero lumalabas po na na pagiging dilawan ni Karen. Pero sapat po ni Amy Marcos, magandang tanong yun. Yun. Magandang tanong po yun, yung kung sapat lang ni Amy Marcos, Oo. Amy.
Kausap ko ang maraming tao. I'm not certain that they'll come forward and be prepared to talk. But certainly, if there's anyone who knows the consequences of self-perpetuation and corruption, it should be me. Galit ang Pilipino sa usapin ng term extension. So, walang ebidensya. Malinaw na walang ebidensya. Kailangan ng Pilipinas reset. Alam nyo, no, kung kailangan ng Pilipinas reset, ano yan? Con-as yan. Con-con yan. Kung gusto na natin ng reset, kasi ibig sabihin nun, pag may con-con tsaka con-as, yung konstitusyon natin na paniniwalaan natin, papalitan lahat yan. No? Pwede tayong mag-presidency ulit, tulad ng nangyayari sa atin ngayon, or pwede tayong maging parliament. Yan, pwede tayong maging parliament. Well, ako, pabor ako sa parliamentary. Diba? Pero, kasi alam nyo kapag parliamentary mga kababayan, bawal po ang bobo doon. O, bawal ang bobo. Tama, diba? BJ Cans, diba? Kung reset na kailangan natin sa Pilipinas, tsa-tsa yun. Con-con yun. Con-as yun. Oo. Wala, naniniwala naman ako doon, no? Pero, mukhang doon tayo papunta eh. Sa Constitutional Assembly eh. It turns out, Yun. So mga babae, no? So ngayon, makikita ngayon natin dito mga streetwise, no? Na, asa ng sagot? Wala nga eh, no? Oo nga. So dito natin makikita mga streetwise, no? Na, ano bang intensyon ni Amy? Ba't na ginagawa ito? Well, alam naman po natin na politika po ito. Kita nyo, di ba? Hanggang ngayon, naniniwala pa rin po siya na malakas si Sara. Alam nyo kasi, ayan na lang po kakapitan ni Amy, si Sara. Kasi tapos na yung term ni Amy, di ba? Tapos na ba? Hindi, tama, tapos na. Last term niya na to, 2031, tapos na yung term niya. No, kasi ewan ko lang kung babalik siya ng Ilocos. No, pero ang point nga natin dito, sa mga tanong nga po laban kay Amy, sa mga tanong po kay Amy, no, kung ano ba ang source, sino bang ebidensya, wala po siyang pinakita. Wala siyang sinagot. Parang si Sara Duterte lang, di ba? Oh. At ngayon, syempre, mapapaisip talaga tayo, no, bukod sa politika, ano pa kaya yung intensyon ni Amy dito? No, so malamang inggit. Ako wala na akong ibang makitang dahilan kung ba't ganyan si Amy. No, inggit po yun sa kapatid. Kasi masyado si Baba. Kasi mga kababayan, no. Ulitin ko lang ha. Kasi ito na kwento ko na to eh. Kung makikita nyo nga po doon sa pelikula ni Daryl Yap, yung Made in Malacanang, at saka yung Martyr or Murderer, pinanood ko yan eh. Ang gustong ipalabas doon ni Amy Marcos, no, kasi mukhang si Amy Marcos yung ano niyan eh, yung scriptwriter niyan eh. Yung idea ng script mukhang galing kay Amy Marcos. No, sa pelikula po na yan, ang gustong palabasin ng pelikula po na yan, si PBBM po weak. Oo, iyakin. Pinapagalitan palagi ni Apo Lakay. Ayan po yung nakita ko sa pelikula. Oo. Tapos, ang pinapakita doon sa pelikula ni Daryl Yap, yung Made in Malacanang at Martyr or Murderer, nang inuhubog talaga bilang para maging presidente po ng Pilipinas, si Amy. Ayun yun. So doon pa lang mga kababayan, nakikita mo yung inggit eh. Kasi, no, kung naunahan po ni PBBM na maging presidente si Amy, baka sa pelikula makabawi. Kahit paano, no, baka makabawi sa pelikula. Pero by the way, mali po yung tinahak ni Amy na direksyon. Mali. Kasi tinan nyo nung nanalo po si PBBM bilang presidente, si Amy number 1 sa mga surveys. Kita nyo, di ba? Number 1 si Amy sa mga surveys. Eh ngayon, pang ilan na lang po siya ngayon? Pang 12, muntik pang matalo. Di ba, alam nyo mga streetways nyo, kung ang ginawa ni Amy, tinulungan nyo yung kapatid niya, nagpakumbaba siya kasi kahit na ate ka, kung ang kapatid mo presidente, magpakumbaba ka. Kung gusto mo makapasok sa circle ni PBBM, ganun dapat. Ang ginawa kasi ni Amy, nagmataas ate ako eh. Kahit na presidente ka, ate ako. Hindi ganun. Kung ang ginawa sana ni Amy, nagpakumbaba, kinausap lang maigi si PBBM na ako, willing akong tulungan ka. Kahit nakakampi ko ang mga Duterte, kakampihan kita kasi magkadugo tayo. Kung ano man ang legasiya na iniwan sa atin ng ating ama, parehas nating itataas yan. Wala tayong iwanan, di ba? Napakagandang pakinggan sana yung ganun eh. Yung nga lang iba eh. Puta, iba ginawa ni Amy eh.
Isipin mo yan, ha? Ang sabi ni Sara Duterte, kukunin ko yung tatay mo, no, sa libingan ng mga bayani. Itatapon ko sa West Philippine Sea. Sobrang pambabastos nun. Tapos nung tinanong si Amy, sabi ni Sara, itatapon daw yung tatay mo sa West Philippine Sea. Sabi ni Amy, ay, kaloka. Puta, pinasos yung tatay mo. Ay, kaloka. Ay lang yung sagot mo. Gaga ka talaga. Kaya, good luck mga kababayan, no? Well, kung ako tatanungin mo, tatanungin ninyo. Hello po, Ma'am Joanna. Hello po, no? Kung ko po tatanungin ninyo mga streetwise, no, hindi po ako naniniwala dyan sa sinasabi ni Amy. Kasi kung CONAS at kung na pag-uusapan natin ngayon, medyo late na po. Late na po talaga yan. Medyo malabo yan. No? Kasi unang-una, sino yung magiging panel? Sino magiging judge? Di ba? And then yung pondo. Saan mo kukunin yung pondo? Kaya medyo mabigat yan. Kaya nga, yung CONCON tsaka CONAS na yan, pinag-usapan yan 2 years ago. At least merong panahon. No, merong mahaba yung panahon para pag-usapan. Pero ngayon 2 years na lang po yan, malabo na yan. Malabo na yan. Oh, pero ingitero ka. Yan lang. Ingitera ka. Okay. Oh, takot ka lang sangkot ka sa pogo. Baka nga ganyan, no? Baka nga, no? Oo. Okay. Nandun na po kami. So, meron pa tayo may dalawang topic pa tayo dito, no? Hello po kay Angelita Almonda, hello po kay Ma'am Joanna, kay BJ Cans, kay Marley GC, no? Kay ME, hello po, no? Kay Frederick, hello. Okay. So, ano ba to? Teka lang, may nag-message na naman sa akin, scam na naman to. Okay lang ba bigyan ko ng Paldong account? O, kita mo 15K daw. Oh, tulungan kita manalo na 15K. Oy, DICT, oh, ano ba? May scam pa rin. May nang-scam pa rin DICT. Walang yan. Akala ko ba wala na yan, di ba?